Ito lang ang nag-iisang legit na gaming phone ng 2026 na totoong gaming phone dahil sa mga legit po ng mga gaming features na hindi lang basta gimmick. Isipin mo isang oras na gimmick sa may Wuthering Waves, binasic lang po niya ang around 100 FPS na actual performance niya. Take note, naka-mobile data pa tayo. And yet, para po sa isang oras na gaming, is 42 degrees Celsius lang po yung naging temperature niya. Siyempre, dahil po yun sa may liquid cooling na nandito nga po sa may smartphone natin. Kasama rin po yung fan cooler niya. Grabe yan guys, ito ang totoong gaming phone na hindi na po kailangan lagyan pa ng malaking fan cooler. Dahil dito po sa may smartphone natin, is meron na po siyang built-in na fan cooler. Then para po sa isang oras na gaming is nabawasan nga po siya ng 21%. Yes guys, medyo malaki yan para sa isang oras na gaming. Pero take note po, naka-fan cooler tayo at naka-liquid cooling. Siyempre kakain po ng malaki yan. Samahan pa nga po na napakagandang performance niya. Yung talagang stable sa may gaming guys. Yung almost hindi po tayo makakaramdam ng kahit anong lag. Guys, simula pa lang po yun ang madugong gaming test natin. Dito nga po sa pinakamalakas sa Android po na mabibili natin ngayon. Dito po sa may Red Magic 11S Pro. Simple lang po ang mga gagawin natin dito. 4 hours po na non-stop gaming na nakabukas po yung liquid cooling at fan cooler niya. Then syempre 4 hours din po ulit na non-stop gaming na naka-off naman po yung liquid cooling at yung fan cooler natin. Para makita natin kung meron ba silang malaking difference sa may battery niya, sa may performance. Siyempre, kasama rin po ang thermal. Guys, hindi lang po yun ang gagawin natin sa napakalakas sa gaming po na to. Dahil kung sa mga games lang po sa may Play Store, talagang hindi na po mahihirapan to. Mamaya guys, pahihirapan natin to. Magte-testing po tayo ng mga PC emulator. Tingnan po natin kung mahihirapan po ang smartphone na to. Dito po sa may next game natin sa may Legend of Ymir, para po sa isang oras, is 40 degrees Celsius lang po yung naging temperature niya. Then nabawasan po siya ng 15% sa may battery. Hindi na po masama yan guys. Considering na kailangan talaga ng matinding optimization ng game na yan. Dahil 41 FPS nga lang po yung nakuha namin sa may performance niya dito po sa isang oras na gaming. Siyempre, hindi po problema ng processor yan. Dahil yung mismong game na po ang kailangan mag-adjust para masulit po natin yung malakas sa processor niya. Guys, hindi lang po performance ang maganda sa may smartphone na to. Dahil isa rin po ito sa mayroong pinakamagandang display sa lahat ng smartphone na mabibili natin. Dahil meron po siyang full screen display. Kita nyo naman sa may display natin. Nakatago po yung kanyang front selfie camera. At yan din po guys yung isang sasakripisyo natin kung gusto nyo nga po ng ganitong klase ng gaming phone. Kumbaga guys, napaka-perfect po ng kanyang display. Pero asahan nyo po, yung front selfie camera po niya, hindi po ganun kaganda. Pero syempre hindi po issue yan kung gaming phone nga po talaga ang hanahanap natin. Sa totoo lang guys, kung nakita ko po yung presyo ng smartphone na to, syempre napakamahal nga po niya na umaabot na ng 50,000. Pero guys, considering po na meron po mga smartphone ngayon na umaabot na nga po ng 100,000. Siyempre, nagmi-make sense po yung ganitong klase ng smartphone. Considering po talaga guys na sagad-saga lang po yung specs na makukuha natin. Hindi lang po sa may processor niya. Dahil meron pa po siya mga features na dito lang po natin makukuha na wala nga po sa maraming mga smartphone ngayon. Eto guys, bonus ko na lang po bago po natin ituloy yung gaming test natin sa mga mobile games. At bago ko rin po ipakita sa inyo yung mga PC emulator natin. Ito naman po yung PS2 emulator. Binasic lang po niya guys. Guys, ang perfect setup po ng ganitong klase ng smartphone. If ever po na meron kayong controller dyan at meron po kayong monitor, guys, i-setup nyo lang po ito para ka na naka PS2. Hindi mo na kailangan bumili guys ng PS2. Dahil ito pong Red Magic natin. Wala pong problema ng mga PS2 games dito. Kayang-kaya po niya yan. Grabe yan guys, sabi ko sa inyo, hindi na po simple talaga ang mga gaming phone ngayon. Hindi talagang sobrang lakas na po nila to the point na binibasic na lang po yung mga PS2 games ngayon. Dito pa sa may pangatlong game natin, tignan nyo po ito guys yung settings natin. Sobra-sobra na po siya. To the point na hindi na po mahihirapan itong 8 Elite Gen 5. Kaya sana magkaroon po ng magandang update ito pong Diablo Immortal para mas maitaas po natin yung graphics niya at maging smooth pa po yung ating refresh rate. Dahil hanggang 60 FPS na nga lang po yung supported dito. Pero feeling ko guys, kaya pang umabot hanggang 120 FPS to. At kaya pang isagad yung graphics natin. Pero syempre, kailangan po mag-update ng mismong game na. Guys, sa totoo lang, mabigat po ang Diablo Immortal kung sa ibang smartphone po natin ito lalaruin. Dahil para po sa isang oras na gaming sa kanya, is 38 lang po yung naging temperature niya. Literal po na binisik lang. Tapos sa isang oras din po, is nabawasan po siya ng 15% sa may battery. Uulitin ko guys, bukas po yung liquid cooling natin. At nakabukas po yung fan cooler niya. Kaya talaga napakalamig po ng kanyang thermal dito. Pero nakakapagtaka lang po, hindi rin po siyang malakas kumain ng battery dito. Kaya mas maganda po guys kung makikita natin yung performance nga po niya pagka po nakapatay yung fan cooler saka po yung liquid cooling.
para po mapag-compare natin kung meron silang malaking difference. Guys, kung malaking tulong po sa inyo ang ganitong klase ng mga gaming test natin, guys, baka naman pwedeng palik po yung video natin at pa-subscribe na rin po para makaabot po tayo ng 200k na subscriber bago po matapos ang taon. Last game po tayo sa may Delta Force. Sa isang oras po na gaming guys, 16% yung nabawas sa kanya. Pero sa may temperature guys, panalo to. 39 lang po yung inabot niya. Kaya para po sa may 4 hours na non-stop gaming, is nabawasan lang po siya ng 67%. Habang naka-mobile data yan, at nakabukas po yung fan at liquid cooling niya. Grabe yan guys, hindi na po masama yan para sa may 7.5 mAh siya battery niya. Ibig sabihin guys, kung maglalaro po tayo sa may smartphone na to, ng 100% hanggang 0% po, malamang sa malamang baka umabot po siya ng 6 to 7 hours. Yan po yung aalamin natin. Pagka po gumawa tayo ng separate na gaming test dito, ng hanggang malobat po siya. Mula 100 hanggang 0% guys. Mag-gaming test pa tayo dito para po ma-verify natin yan. Dagdag ko na rin po pala, meron siyang 80 watts sa wired charger. Tapos supported din po siya ng 80 watts din po na wireless charging. Dito naman tayo guys sa may second part ng gaming test natin. Yung nakapatay po yung fan cooler at yung liquid cooling. Pero bago pala yan guys, ito po muna yung PC emulator natin. Nag-download po ako ng ilang games dito guys para po masubukan natin. Ito po yung sample sa may Witcher 3. Grabe yan guys, masismooth pa po sa may Red Magic kaysa po sa may PS4 ko dati na nasa around 30 FPS lang po yung gameplay. Pero dito po sa may Game Hub, is mas mataas po yung frame rate na binibigay niya. Grabe yan guys, isipin mo, di hamak na mas mabigat mag-emulator kaysa maglaro tayo sa may Steam Deck or sa may PS4. And yet, masismooth pa po yung gameplay na binibigay niya dito. Isang pruweba lang po talaga na talaga masyado na pong malalakas sa mga gaming phone ngayon. Naalala ko guys, nilalaro ko po sa may PS4 yan. Medyo tinigilan ko po siya dahil parang nauumay po ako sa may 30 FPS. Dahil nasanay po ako dati sa may 60 FPS nga po na gaming sa may PS4. Pero dito po guys, smooth po yung performance niya. Ngayon guys, may tanong lang po ako sa inyo. What if gusto mong bumili ng Steam Deck? Pero kaya na po ng Red Magic 11S Pro, yung mga nilalaro nga po na sa may Steam Deck. Guys, bibili ka pa ba ng ganito kung meron ka ng ganito? Pero syempre, hindi naman po lahat ng PC games kaya po dito guys. Dahil optimization is the key pa rin. Dahil dito po sa may Days Gone, is hindi po siya ganun ka-stable yung FPS na makukuha natin. Dahil medyo bagong game lang po siya at kailangan pa po ng optimization. Pero pag sumubo ko po kayo ng ibang games dito guys, tulad po ng Tekken 7, grabe guys, tingnan nyo po yung performance niya. Napakaganda po ng binibigay niya dito. Guys, bala ko pang gawa ng non-stop gaming to sa mga emulator habang naka-controller para mas makita natin kung gaano bang ka-effective itong fan cooler niya pagka po mabibigat na games na yung nilalaro natin. Guys, ito na po yung second part ng gaming test natin. 4 hours non-stop gaming po ulit. Nakasagad pa rin lahat ng graphics. Naka-mobile data pa rin tayo. Pero patayin po rin yung fan cooler niya. Saka po yung liquid cooling. Tingnan natin kung meron siyang malaking difference. Sa unang isang oras dito po sa may Wuthering Waves, pumalo po siya ng 44 degrees Celsius. Medyo mainit siya ng konti compare po sa may fan cooler kanina. Pero guys, still malamig pa rin po yan. Para po sa may kulang 45 degrees Celsius. Para po din sa may Wuthering Waves. Then sa may battery po niya guys is 20% po yung nabawas sa kanya. Tapos naglaro po sa around 60 to 100 FPS po yan. Dito po sa may Legend of Ymir, same pa rin po siya guys, ang 41 FPS nga po sa may gameplay. Tapos 13% po yung nabawas sa kanyang battery. Then sa may temperature po niya, hindi pa rin po siya nabago. Hindi na po siya sobrang uminit, kahit nakapatay po yung liquid cooling at fan cooler niya. Dahil less than 40 degrees Celsius lang po yung inabot niya. Even po sa may Diablo Immortal, hindi na rin po siya sobrang uminit. Guys, ito po yung ibig kong sabihin na sobrang lakas na po ng mga processor ngayon na nagmumukha na po mababa yung graphics ng ganitong klase ng game dahil literal po siyang hindi pinagpawisan. Ganon din po sa may Delta Force. 40 degrees Celsius lang po yung inabot ng kanyang temperature. Talagang hindi na po nahirapan ng Red Magic 11S Pro dyan po sa may gaming natin. Kahit po walang liquid cooling at wala pong fan cooler, hindi na po siya sobrang uminit. Ito lang guys yung napansin ko ng malaking tulong po ng fan cooler at liquid cooling. Pagka po mabibigat na games po yung nilalaro natin, guys, napakalaking tulong po niya. Talagang hindi po siya umiinit ng sobra. Unlike po pagka po walang fan cooler, iasahan nyo, medyo iinit po yan. Pero pagka po ang nilalaro namin, hindi po ganun kabibigat. Iasahan nyo po siya, talagang hindi rin po siya iinit ng sobra. Pero I suggest po guys, yung ganitong klase po ng smartphone ang gamit nyo, kahit mabigat, or hindi po ganun mabigat yung games na nilalaro natin, buksan pa rin po natin yung fan cooler niya, para po hindi siya umiinit ng sobra.
Dahil ang isang dahilan din po ay talagang di rin po nakaka-apekto sa may battery nga po, yung fan cooler niya. Di rin po siyang malakas kumain ng battery. Dahil kung papansinin nga po natin, para po sa may 4 hours po na non-stop gaming, habang nakabukas po yung fan cooler at yung liquid cooling niya, is 67% po yung nabawas sa kanya. Tapos nung nakapatay naman po yung fan cooler at liquid cooling, is 66% po yung nabawas sa kanya. Kaya mas okay po talaga kung nakabukas na lang po yung liquid cooling at fan cooler natin. Para nga po hindi sobrang umiinit yung smartphone natin. Dahil sa battery po guys, hindi po natin mararamdaman yung difference po nila. Dahil alam naman natin guys na hindi po healthy sa may longevity po ng smartphone natin pagka lagi po siyang mainit. Siyempre mas okay po kung mag-games tayo, kung malamig po yung lagi yung thermal niya. Pero pagka po mainit, guys hindi po maganda yon. Malakas po makasira ng smartphone yung ganong setup lagi. Yung lagi po mainit yung smartphone natin. Guys, alam ko medyo mahal po ang ganitong klase ng gaming phone. Pero at least po, hindi po gimmick yung mga gaming features niya. Di talagang magagamit natin siya at mapapakinabangan po sa gaming. Guys, marami pa kaming balak gawin sa may smartphone na to. Tingnan po natin, 100% hanggang 0%. Tingnan po natin kung ilang oras siya aabot. At tingnan din po natin, sa mas mabibigat pa na games, kung talaga bang dito iinit ng sobra. Pero syempre guys, for another video na po yan. Dahil masyado pong hahaba yung video natin pagka po ginawa pa namin yan. Guys, palike na lang po yung video namin kung nakatulong po sa inyo. Yun lang po guys. Thanks for watching.